Puno ang gym na ito sa Barangay Lagaw sa General Santos City sa Mindanao hapon nitong Biyernes. Todo cheer ang lahat sa mga sinusuportahan nilang kandidata sa kanilang school pageant. If you could change one law of our country, what would it be and why? If I could change one law in our country, it would be the Agrarian Reform Law. Payanig na sana ang sagot ng kandidatang ito sa Q&A portion nung biglang However, with much capitalism, lumindol. Biglang lumakas. Mas nagkagulo at nataranta pa ang lahat nung sunod na nawala ng kuryente. Biglang nag-blackout. Agad nagsilabasan sa gym ang lahat. Yung mga estudyante, tumatakbo bigla. May mga ibang from second bleacher, tumalon na. Suga ito. Grabe, oh. May ilan pang nawalan ng malay. Dagan nagpanik. Left and right, likod. Talagang maraming umiiyak, maraming nahimatay. Nagsisisure talaga. Sobrang traumatic po. Less than 100 lang naman yung nadala sa ospital na kinakailangan lang naman ng oxygen. Ang naramdamang 6.8 magnitude na lindol. Yumanig sa General Santos City at sa iba pang mga kalapit na mga probinsya sa Southern Mindanao. Okay lang? Ang mga pasyente sa ospital na ito kinailangang i-evacuate. So halos sa mga pasyente din mga kasama nung kay nalipong. Ang harapan naman ng eskwelahang ito, gumuho. Habang ang mga sasakyang nabagsakan ng nasirang gusali na pinsala. Na-videohan din kung paano ang kisame ng mall na ito bumagsak. Maswerte na lang at nung mga oras na yon, ang trabahador na si Arnel hindi tinamaan. Nung biglang lumakas ng lindol, yung kasama ko nagsitaguan na sa ilalim ng mesa. Nakikita ko yung ceiling ng mall, nagbabagsakan. Di po kami nagpanik, ma'am, kasi po baka magkakastampid. Ligtas na nakalabas ng mall si Arnel, pero ang isa niyang kasamahan sa trabaho na si Winnie na naka-assign daw sa third floor, namatay matapos madaganan ng gumuhong pader. Naulila ni Winnie ang mister at 10 taong gulang nilang anak. Kugi siya, mahigog papagmahal sa sakua. Sa sulod sa amon nga balay, maayo kay sa mag-atiman, maayo gid sa nga pag-asawa nga sakit kayo ba tiol? Mawala. Siya yung pinakamabait sa amin eh. Wala, hindi mo talaga siya mahanapan ng butas na makisama sa gulo. Sobrang mamiss namin siya. Sa isa pang mall sa General Santos City, basag-basag din ang mga salamin. May mga nababasag na kaming naririnig sa kitchen, nung mismong restaurant. The strongest earthquake I've ever felt. Tignan niyo po yung salamin, nagsibasag po. Tapos may mga crack po sa building po mismo. Yung gusali, talagang nag-crack siya. Akala namin nga matutumba na yung kabilang building. Marami ring mga kabahayan ang hindi nakaligtas sa paggalaw ng lupa, gaya ng 2 palapag na bahay na ito na parang kastilyong buhangin na gumuho. Ang mag-asawang Jane at Danny ng Barangay San Isidro sa General Santos City, hindi nakaligtas nung pareho silang nabagsakan ng gumuhong pader.
Binakulay hitabo, naglamba siya dinaganay. Pero wala man si makagawas si Jen, nakagawas na ta si Dani, pero gibalikan niya ang asawa kasi pirmi man siya siyagit nga tabangi sa ako dire. Wala man gud makuha diha kay bugat man. Duha na lang hinuon sila ang nadatugan. Si Jane, 2 buwan pa naman ding buntis. Nahimuha na, ma'am. Patutod kayo, ma'am. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang lindol sa Southern Mindanao, tectonic o dahil sa paggalaw ng faults o plates. Bunsod daw ito ng paggalaw ng Cotabato Trench kung saan ang epicenter nasa ilalim ng dagat. Ang lindol po na ito ay naramdaman sa munisipyo ng Sarangani hanggang buong lupain ng Mindanao as far as Camiguin Island. Ang may pinakamataas po na intensity po tayo ay sa Maiglan, Sarangani, which is nandito. Cotabato Trench din ang sanhi ng lindol sa Moro Gulf noong 1976 na itinuturing na pinakamalaking tsunami-genic earthquake na naranasan sa Mindanao sa mga nakalipas na dekada. Kaya naman mabilis na kumalat ang takot sa mga taga-barangay Bula at ibang barangay na malapit sa dagat. Lolo! Ang tubig kasi sa kanilang dalampasigan biglang umurong na pinangambahan nilang senyales ng tsunami. Pagbalik, yun na yung malaking alon na pumunta dito sa amin. Nagkagulo kasi hindi namin expected na gano'n ang mangyayari. Mga bangka na nagbanggaan na. Pero karon ni Saka na balik ko. Marami pong natakot, nagpuntaan lahat sa labas, lumikas. Sa mo Banda mo na, banda. Mayroon po tayong di pangkaraniwang paggalaw sa level ng tubig, pero hindi naman po ito destructive or sa tsunami information po natin, nag-issue po tayo ng no tsunami threat. Ang lakas ng lindol, ramdam din sa Sarangani kung saan ang daloy ng traffic dito sa bayan ng Glan naantala matapos bumagsak ang malalaking bato mula sa bundok. Sa Davao City, nahuli kam sa CCTV kung paanong naantala ang pamimili sa isang mall dahil sa pagyanig. Sa kasagsagan naman ng lindol, ang crane na ito sa isang itinatayong gusali bumigay. Ano? Crane ba? Lulu! Look! Kaya si Leticia na nakatira katabi lang ng itinatayong building nataranta. Kaming lahat agad lumabas sa bahay. Biglang may malakas na bumagsak. Look! Yun pala ay ang crane na nasa kondo sa likod ng bahay namin. Natakot lahat, nagtakbuhan palabas. Ayon sa pinakahuling tala, hindi bababa sa 5 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao. We still continue to monitor the situation of General Santos. Hindi pa naman po tapos yung period talaga. Meron possibility pa rin ng aftershock. Wala namang mga casualties or any tulay na kailangan isarado. Balik ito normal po dito sa Davao City po. Dapat hindi tayo magpapanik. Dapat mag-seek tayo ng isang mesa o isang lugar na pwedeng pagtaguan natin yung dock cover and hold. Pag tapos na yung pagyanig, then lumabas tayo ng mabilis sa open ground para maging safe tayo. Kung tayo naman ay malapit sa dagat, pag may pagyanig, tapos makita natin na mag-recede yung dagat at medyo may roaring sound, then that's the time na yung signal natin na para tayo ay to seek higher ground. Dahil ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire, madalas tayong nililindol. Kaya sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi tayong alerto. Ang ating mga ninuno nakatira noon sa mga kuweba, bagay na ginagawa pa rin hanggang ngayon ng isang lalaki sa Cagayan Valley. Bakit kaya? 2.5 milyong taon nang nakalilipas noong Paleolithic Age ang mga tao nakatira sa mga kuweba. Pero 2 buwan bago magtaong 2024, may
may nakilala kaming sa kuweba pa rin nakatira. Ang 74 anyos na si Tatay Tomas. Dumanong kayo ito apo. Datoy. Datoy tikot. Dalikan ko kasjay. Datoy nga pagiddaak, putsa ko, dinadait ko lang dagitoy. Sa kuweba na libre. Libre yung mga yung mga bills ng kuryente, tubig, ganun. Tapos wala na ring renta. Mas fresh tapos unique po yung tirahan niya po. Sa moderno nating panahon, ano ang nagtulak kay Tatay Tomas na maging taong kuweba? Mula sa kalsadang ito sa Madela, Quirino sa Cagayan Valley, binaybay ng aming team ang isang masukal at madulas na daan. Ilang lakaran pa, narating nila ang isang ilog. Sa kabilang bahagi nito, makikita ang isang kuweba kung saan nakatira si Tatay Tomas. Galing sir, hindi ko matukod, isang malinangotod tating natatay. Pero dahil mataas ang tubig noon, si Tatay na ang sumundo sa kanila gamit ang desagwan niyang bangka. Mano taon kagigyan ta kontay? Ta. Makan nga liman sir. At dito na niya pinatuloy ang kanyang mga bagong dating na bisita. Dumanong kayo nga po, dati tinanong mo nga pagiganak na kuiba. Sa bungad ng kuweba, nakapwesto ang kanyang higaan. Pagiddaak, pagkaputsa ko, dinadait ko lang dagitoy. Meron din siyang upuan na siya mismo raw ang gumawa. Datoy, datoy tikwat, dalikan ko kasjay. Ano pa, natatasin diyak ti papel, ta isot pa pagarong ko. Dahil madulas sa loob ng kuweba, madalas siyang nakayapak. Nahanak namin nga isinsinelas sir takwa, nakapkapit ti dapang ko, lalo na medyo dagalgalis na. So nga, sanay nga minti saka kaon, so nga kastiyo na eh. Delikado raw kung tuloy-tuloy ang ulan. Umaapaw daw kasi ang ilog, abot hanggang loob ng kuweba. Kaya para hindi siya abutan ng tubig, Datoy maikadwa nga kadsaran nga inaramid ko, no kasi nga dumakil nga minti karayan, maabot na di aking baba, iso nga nangaramid ti aking nga to nga kadsaran na, tano hanggang maabot ti danom. ang tanging libangan niya para hindi raw maburyong pakikinig ng radyo. Imas na, barbaring maisarap ko ti kwa, istasyon. Awan, hindi talaga nga narigat nga makakwa ti istasyonan niya talaga. Sa kanyang lungga, hindi raw magugutom si Tatay. Intay kita, hindi dyan mulmulak dyan nga to, yan ti kwa, pag mulmulak tinat nating, sumurot kayo. Mukhamang payapa ang kanyang buhay sa kuweba, may nakaamba rin ditong panganib. Pagsip ngayit, adda pa saray tumapwak intilat nga amit nga ulig no dikit di datay kwa biklat. No daddo maitat pa kasilawak no kwa, makasilawak di tayo so dyan no kwa matiliw ko. Wala ring sariling palikuran si Tatay. Kung kailangan niyang magbanyo, kinakailangan pa niyang makigamit sa isang resort na may 200 metro ang layo mula sa kanyang pwesto. Dami sa nga pulong nga pisok nga pagbayad ko siya. At dahil wala rin siyang kuryente, tuwing gabi ang nagsisilbi niyang tanglaw. Dati ito usarit no ko nga pagsilsilaw ditoy. Mausar ko no ko ano malubat nak-church sa baryo. Pero bakit nga ba sa kabila ng hirap ng buhay sa kuweba, dito pa rin niya piniling manirahan? May sariling kubo naman daw noon si Tatay, kasama ang kanyang misis na si Maria at ang anak nilang si Marjorie. Pero nung minsang binayo ng malakas na bagyo ang Cagayan Valley, nasira raw ang kanilang tirahan. Nabot-nabot tawang nga ro di galbana ide. Di pa ila baryo mam tinapanak na imuna.
hanggang ang kanyang misis namatay sa sakit sa matres. Pinigyan na nga rin yung pangko impad pa doktor, jemit nga nakakuan na ospitalin ma'am. Puta may sak nga rin. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, naghanap si tatay ng katahimikan. Na nahanap daw niya sa kuweba, sakop ng lupang pag-aari raw ng kanilang pamilya. Lungkot ko nga rin nga kwa. So nga nagbayagak ito, ikit may manong nga tawin nga kwan. Idi kanayon ijan ma'am kay madanagan kami daddo maki ajay bagyo pinajagdakil ti danom no kadya kay tumulong kanya ma'am kahit ko may agyan ni tatang ko itoin babaha. Hindi rin naman daw siya nalulungkot dahil pirmi raw siya ritong may bisita. Ang bago niyang kinakasama, si Julie. Siya ang tagaluto. Di niya ako masyadong pinapagawa sa sa kuweba. Tatakot ako ay baka mahulog ako. Sina Tatay Tomas at Julie, una raw naging phone pal nung pandemya. Nagtawag-tawagan kami. Sinabi niya na mamasyal ako dun sa Mandela. Hanggang laking gulat na lang daw ni Julie na ang meeting place nila ni Tatay Tomas sa kuweba. Nabigla talaga ako kasi yung kulmit ko nakatira pala sa kuweba, ma'am. Pumunta ako. Kinabukasan lockdown na, ma'am. Tapos, hindi na ako nakauwi. Mas masaya ako doon kasi walang ingay, ma'am. Hindi kalpasan ti lockdown ngamin ma'am. Basa di apo ko men, kapilitan nga kunak. Anangay agin nadayaw tapay lang bakit kunak ta ko Hindi man naman ako pumapalya sa pagbisita ko dun sa kuweba. Talagang delikado po ang manirahan sa mga caves. Yung threat ng climate change, yung mga malalakas na bagyo, pag tumama po sa atin yan, hindi natin alam, baka hindi lang health, kundi pati buhay ng mga nakatira doon ay puno. Meron tayong housing programs. Kaya nga lang, yung mga households ay hindi natin kaagad-agad na naibibigyan ng solusyon dahil sa kakulangan ng pondo. Kontento man sa buhay sa kuweba, meron siyang hiling. Di ko ma'am, no kuano da makatulong kanyak ma'am kahit kung pagpatakdiran, di mismo nga abay mi ilagay ayan di barok ma'am. Nitong Huwebes, sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Madela, ang mga residente nagbayanihan para ipagtayo si Tatay Tomas ng bagong kwarto sa tabi ng kanyang anak na si Marjorie. Ang buong akala ni Tatay Tomas, magkikita lang sila ni Julie. Wala siyang kamalay-malay sa naghihintay sa kanyang sorpresa. Nasorpresa ka? Amok nga masorpresa ka, toy, mas masorpresa ka pa siguro no lokatam. Kaya ito ititulbek, itiruangan, tibalay mo. Ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Madela nagpaabot din ng tulong. Mula sa LGU, Bayan ng Mandela at buong persa ng DSWD, inyong tanggapin ang dala naming konting tulong para sa inyo. Sa susunod na taon, isasali ka namin sa Senior Pension Time. Maraming salamat po, sir. Ang aming programa, nagbigay rin ng tulong pinansyal. Inilapit na rin namin si Tatay Tomas sa isang electrical company para agaran siyang makabitan ng kuryente. Aming inaalay sa iyo ang libreng kuryente mula sa Quirino Electric Cooperative. Magkakaroon ka ng libreng house wiring, kabit ng iyong kuryente, mga ilaw, switch, at outlet kasama yung metro at service drop. Maraming salamat po, sir. Meron tayong nasa 6.5 million na housing backlog. As of last year, merong flagship housing program ang ating pamahalaan na tinatawag nating 4PH. Tuloy-tuloy po yung aming mga proyekto from all over the country. Marami po tayong itinatayong mga pabahay. Dagas-dagas iklaing nga kwa, kit-kitan dagijeta. Toyak nga talaga agyanin, ma'am. Dakil nga pagyamanak nga talaga ang akunak. Jack, pulos nga makasubsubad kanyayo. Jalati maikwak, ma'am, nga talaga. Bahay na masisilungan. Karapatan dapat yan ng bawat isa sa atin na magkaroon.
Pero para sa napakarami, nananatiling mailap na pangarap. Mabuti na lang at ang mga tulad ni Tatay Tomas nakahanap ng sariling lungga. Iisang paniniwala, iisa rin ang kanilang kapilya sa Midsayap sa North Cotabato. Pero ang kanilang mga miyembro magkahiwalay. Mag-Bible daw sila na lang. Mga sila respeto, mamaulit tayo. Kapilatan ka, unta. Nagkagulo kamakailan sa kapilyang ito sa Midsayap, North Cotabato sa Mindanao nung ang mga miyembro ng simbahan pinaghiwalay. Ang mga aktibong miyembro nakapwesto sa kaliwa. Ang mga hindi naman daw aktibo sa kanan. Kaya ang mga parokyano umalma. Bawal ang picture-picture mo. Bawal. Sila, nag-video, sila. Mura tao basurahan. Nabubulok kung hindi nabubulok. Nakalagay doon kasi, ang gustong magpirma sa kanila, yon ang maging aktibo. Ang dili aktibo, pahawa, ang aktibo magpabilin. Kaya nagkagulo dito sa amin, mag-Bible daw sila na lang. Ang Bible study nung araw na yon, para lang daw sa 20 aktibong miyembro. Ang mga napabilang naman sa hindi aktibo, nag-walk out. Sa simbahan na nagsasabing lahat tinatanggap, nagkaroon nga ba ng diskriminasyon? Mga sila respeto, mamaulit tayo. Ang kontrobersyal na kapilya narito sa Barangay Nalindos, ang Santa Teresita Chapel. Isa sa mga parokyanong napabilang sa hindi aktibo, ang gurong si Joselito. Bata pa po ako, nag-participate na po ako sa mga activities sa chapel namin. Pero si Joselito nawalan daw ng gana na magsimba sa kapilya matapos ipatupad ang ilang mga bagong patakaran. Pag hindi makakontribute, pag may kailangan sa simbahan, hindi nila ibibigay. Pag may mamatay sa pamilya, hindi imimisahan yung patay. Kapag may ikakasal po, of course, hindi nila i-clear para hindi makasal. Hindi nila bibinyagan kapag hindi active yung parents. At ang pasimuno raw ng lahat ng ito, ang tumatayo nilang presidente. Siya talaga ang nag-lead kung paano yan naging worse yung chapel namin. Ngunit nung nabalitaan ni Joselito na naka-leave ang presidente ng kanilang kapilya, muli siyang bumalik sa kanilang parokya. My purpose is to attend Bible lang. Pero hindi niya lubos inakala na sa kanyang pagbabalik, ito ang sa kanya'y sasalubong. Gina-discriminate talaga kaming di aktibo. Tinitigan niya nila ng masamang titig talaga. So dito po siya makikita yung aktibo dito sa left side. And then yung di aktibo doon sa kabila sa right side. Yung di-aktibo, dito siya sa may pintuan hanggang sa labas. Sa may mainit na sides, ang estimated ko po, ma'am, nakaabot siya ng 50 above. Isa sa pinakamatandang miyembro na caretaker din ng kapilya, ang 82 anyos na si Lola Salud. Ako nag-serve sa simbahan 1990. Pero laking gulat ni Lola Salud nung pati siya igrinupo sa mga hindi aktibong miyembro. Tahi ubos lang akong nahitabo, ma'am. Nag-uulang ko nagunahuna nga kaming tanan. Di wala namin makatambong sa Bible service nga nahitabo. Di ba ang chapel, ma'am, para sa tanan nga buot mosulod? Lalo pang uminit ang diskusyon nung napansin ng mga parokyano na ang imahe ng kanilang patron na si Santa Teresita nawawala. Asa tong biridro? Pag may hilingin ka sa kanya, ma'am, ibibigay niya. Nag-board exam ako, hindi ako nag-review pero nakapasa ako. Dapat masauli yung patron saint namin kasi binigay niyan sa simbahan namin. Pero ayon sa kanilang pangulo, ang di umano'y milagrosong imahen, hindi raw ninakaw. Sa diya raw niya itong iniuwi dahil ibinigay na raw ito sa kanya ng orihinal na may-ari. Neng, excuse me. Family devotion siya. I-share niya sa kabahan. Wala rin daw formal na kasunduan na idinonate na ito sa simbahan. Wala po talaga akong nakita o nabasa na records since na naging secretary ako. Wala. Sa uli nyo yung Santa Teresita, hindi nyo yun sa inyo. Donation na yon. So sa taong bayan na yon, bakit nyo i-hold? Asa tong biridro? Ang diskurso lalo pang uminit sa open forum. Ang dami nyong pa-contribute, pa-donation. Bakit wala akong nakitang improvement sa simbahan? Kahit
kahit ang kisame. Masakit na yung dibdib ko. Nasa angry mood na talaga ako. May poste naman talaga doon sa chapel namin na bagong gawa. Siguro nilang nakita nila kasi hindi sila pumapasok ng chapel. Isang taon, isang beses lang kami nagabigay lang para sa chapel namin. Minsan, 100, 250. Per family, hindi naman malaki. Ang president namin, palabas ba yan siya ng sariling pera niya? Taong 1990 nung itinayo ang kapilya ng Santa Teresita. Bagamat isang beses lang sa isang buwan kung magmisa rito, dinarayo pa rin ito ng mga deboto dahil sa di umano milagrosong santo. Pumunta po ako sa simbahan para magdasal. Nawakan ko siya lahat ng problema ko, lahat ng debosyon sa buhay ko. Binigay niya sa akin. Pero ngayon, ang kanilang kapilya nakakandado na. Sila lang ang pwede pumasok kung gusto nila. Open for active members lang siya. Simbahan sana ang source ng aming unity, pagkakaunawaan, pero baliktad. Siya na ang source ng aming pagkawatak-watak. Giilisan nila ang lock sa chapel. Dili na ko makasulo dito hangtod karon. Alang ko nga, dili mayo nga ilang gibuhat diri namo. May unta kong inon nga sala pagyud ang pag-ampo di sa sulod, dili sala. Unang gisakitan ko kay lisod kay hunaw-hunaw di sa katsapil nga. Pati ang mga linggo-linggong nagro-rosaryo, sa labas na rin muna ng kapilya pumuesto. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Paniniwala ng ilan, ang kanilang problema nag-ugat daw talaga sa issue ng politika. Hindi nila siguro matanggap na matalo sila, kaya dinadamay nila yung Santa Teresita Chapel. Kasi 2 bisis na nila itong ginawa. Ang itinuturong presidente ng kapilya, tumangging humarap sa kamera, pero nagbigay siya ng paliwanag. Anya, pinupolitika lang daw sila nang hindi pabor sa kanilang pamamahala. Hindi naman daw niya pinaghiwalay ang mga miyembro para sa Bible study o misa, kundi para lang sa isang pagpupulong nitong linggo. Di kasi kami nila tinawag na maglagay ng ganun. Nasyak gani kami pagkakita namin na may nakalagay doon. Inamin din nilang nasa kanila ang hinahanap ngayong imahe ni Santa Teresita. Pero ayon sa kanya, sila naman daw ang tunay na may karapatan dito. Ang magiging mahirap dyan ay walang katunayan na talagang idinonate yung santo na yan. Pero sa kabilang banda, meron din tayong mga tinatawag na customs and traditions na considered din yan ng mga batas natin. Pwede namang i-enforce because of the traditions na kaugalian na nung lugar na yon. Ang gusot sa kapilya, agad idinulog ni Joselito sa kanilang kura paroko. Na-threat pa ako na patayin daw ako, patanggal sa DepEd. Kaya lumapit na rin siya sa barangay. Iba po yung simbahan at iba naman po ang barangay. Pero sa dahilan na nalagay na po sa alanganin yung peace and order situation ng barangay, kaya po ako sumali na dito. Nitong Huwebes, ang magkabilang panig, pinatawag sa barangay. Dinagsa ito ng halos 100 mga miyembro. Kamo ang inyong tingog, mao nga kung dadon dito sa paris. Ipatawag mo aron mapaabot ninyo unsay hinungdan ug unsay inyong katuyuan. Gusto mo eleksyon? Gusto mo balik ang mahal nga birhen. Pero ang tanong, sisipot kaya ang inirereklamo nilang presidente? Ang presidente wala. Ang kanilang leader, no show. Nagsabi ito na magpapakita lang kung simbahan na raw ang magpapatawag sa kanya. Nag-eleksyon dahil mo, ma'am, wala na gini kabalo. Dili nag-eleksyon dahil mo, wala na gini kabalo. Tinuod yun, daghan ang wala na kabalo atong atan. Ang mga dating opisyales ng kapilya, hindi rin daw sang-ayon sa pamamalakad ng kanilang leader. Unta ang atong kapilya, dili ilabot ang politik. Mura taog basurahan. Nabubulok kung hindi nabubulok. Dapat ibalik nila ang berhen. Dili man na para sa ilaha lang. Para sa lahat talaga yun, ma'am. Hindi rin naman yun niutos ng Panginoon na i-separate yung aktibo at di-aktibo sa simbahan. Tumanggi rin munang magpa-interview ang kura paroko ng Midsaya. Pribado raw muna nilang aayusin ang problema. Ang mga nakapaskil na aktibo at hindi aktibo na mga karatula,
tinanggal na rin sa kapilya. Mag-Bible daw sila na lang. Kahit na yung intensyon ay panatilihin yung kanilang mga miyembro, ang nangyayari ay salungat. Sapagkat nasasaktan din yung mga miyembro kasi mga tao din ito. Nakakaramdam ng hiya, dapat na maging maingat yung mga leaders doon sa konsepto ng pagdidisiplina. Kahit na yung intensyon ay mabuti, kung hindi ito maihahatol sa tamang pamamaraan, hindi nakakamit ng religious groups yung pananatili ng kanyang mga miyembro. Kung hindi, mas marami pa ang umaalis. Segregation is division. Isang simbahan yan, isang kapilya yan. Kahit nga divide kayo, iisang pananampalataya, kaya dapat natin paghiwa-hiwalayin. Ang Panginoon ay walang pinipili. Makasalanan ka o banal ka, lahat welcome. Ang simbahan ay para sa lahat, ma'am, walang pinipili. Kahit hindi ka nakakontribute, kahit hindi ka nakadonate, dapat pwede open to all. Hindi kayo i-discriminate nila. Isang buwan nang missing o nawawala ang beauty queen mula Tuy sa Batangas na si Catherine Camilon. At ang suspect o person of interest, isang pulis. Beauty and brains. Ganyan ilarawan ng kanyang pamilya ang 26 anyos na si Catherine Camilon, isang dedicated high school teacher na suki rin ng mga beauty contest. Catherine Camilon, Miss Grand, Tuy, Batangas! Pero ang kanyang mga mahal sa buhay, nangangamba kung makikita pa nilang muli ang dalaga. Si Catherine kasi mahigit isang buwan nang nawawala. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang mayakap. Nasaan na ang missing beauty queen? Mananagot sila. Hindi po pwedeng palampasin ito na ganito na laang. Kwento ng ina ni Catherine na si Rose. Hapon ng October 12, nakauwi pa raw sa kanilang tahanan sa Tuy, Batangas ang kanyang anak. Hi, Nay. Ano po? Nag-aayos siya. Habang siya nasa kwarto na, sabi niya, Ina, bukas, sa Batangas lang ako. Ibig sabihin ho noon sa akin, hindi siya papasok ng school. Umalis si Catherine, sakay ng kanyang kulay silver na kotse. Mga 8:33, nakatanggap na ako ng tawag sa kanya. Sabi niya, nandito ika ako sa Bawan, nakapark. Hinihintay ko lang ika yung aking kasama. Yun na ho ang aming huling usapan. Pero kinabukasan, si Catherine hindi na nagparamdam. Tawag na ako sa kanya, Kenneth be reached. Nagpunta ako ng messenger niya. 14 hours na offline. Ang ate ni Catherine na si Chin, nag-post na sa Facebook. Sinadya na ni Rose ang opisina na lagi raw pinupuntahan ng kanyang anak sa Batangas. Balisong channel na quarters. Yun lang ho talaga ang lagi naming alam na doon siya napunta. Pero hindi naman namin siya nakita doon. The last project that we had, nung nag-commercial model siya for calendar, December 2021. Sumagi sa isip ko, hindi pala siya nagsasabi ng totoo sa amin. Ang mag-inang Rose at Chin, sunod na nakatanggap ng tawag mula sa nagpakilalang kaibigan daw ni Catherine. Sinabi ho niya na si Kat ay merong kinikita na isang pulis na karelasyon niya. Kada punta niya doon, yun ang nagiging kasama niya. Nag-send siya ng mga text message ni Kat, ng mga yung parang mga conversation nila na ito ang kanyang kasama. Wala ka nang maramdamang galit eh. Yung galit na hinanakit para sa anak mo dahil ang iisipin mo na lang makita siya. Hanggang ang CIDG, ang Criminal Investigation Detection Group ng PNP o ng Philippine National Police, may nakuhang mga footage sa CCTV. We're able to establish that Catherine Camilon was seen at around 8 o'clock sa mall in Lemery, Batangas. Bumiyahe siya ng Santa Teresita hanggang sa makarating siya ng Bawan, Batangas. Nagawa ring makuhana ng isa pang CCTV camera ang kotse ni Catherine gabi ng October 12. Gumalaw po yung vehicle niya yan na nakitang pumasok sa corner ng convenience store, paakyat ng Barangay Bagilawa. After 30 minutes, bumaba na rin ito. Doon, the same location na hagip din ng CCTV camera. Hanggang October 18, opisyal nang idineklara ng PNP mismo na si Catherine missing. Hindi ako nag-iisip ng kahit na ano nangyari sa kanya na masama. Bunso sa pamilya si Catherine. Ang ama niyang si Relmer, tricycle driver. Wala namang trabaho ang kanyang ina na si Rose. Flex ko lang yung tatlong
fun, nakapalibot sa akin. Init eh. Si Catherine na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Sabi niya, maglulod ako para may paayos natin ang bahay. Yung ba parang ang pangarap niya ay nadudoon na. Para may dagdag racket, si Catherine suki sa mga beauty contest o BuCon. Nung pinapinturahan niyang kaunti itong kanyang dingding, may pinalagay siyang queen cat. Nito nga lang Hulyo, naging kalahok pa siya sa Miss Grand Philippines. Catherine Camilon, Miss Grand, Toy, Batangas! Kahit itago ko yan minsan, pilit niya din niyang ilalabas. Malihim daw si Catherine pagdating sa kanyang love life. Galing sa PNPA na naging escort niya. Wala kaming idea. Wala naman talagang nasasabi sa amin ng aming anak, kaya masakit. Ang mga otoridad nag-alok na ng pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Catherine. At nitong November 6, nakatanggap ng impormasyon ang PNP-CIDG sa Region 4A mula sa 2 lumantad na testigo. Ayon sa kanila, gabi ng October 12, sa pagbaybay nila ng daan papuntang Batangas City sakay ng motor, meron silang nasaksihan. Nakita nila isang babaeng duguan sa ulo at saka sa katawan, naka-laylay, lifeless na. Ang biktima na mula raw sa isang silver na sasakyan, pinagtulungan daw ilipat ng 3 lalaki sa isang pulang sasakyan. Binubuhat ng 2 lalaki, and there's this somebody na siya yung nagmamando doon sa paglilipat. Ang 2 testigo, napansin daw ng 3 mga lalaki. Magdamay! Hindi po! Alis! Bilis, bilis! Bilis! Tara na! Tinutukan pa sila, tinaboy na umalis kung ayaw madamay dito, kung ayaw mamatay. Ang isa sa 3 lalaking yon na nasaksihan ng mga testigo na kilala ng PNP. Na-identify natin later on as Jeffrey Magpantay na siya yung nagmamando doon sa paglilipat ng body. Hindi nila sigurado yung si Catherine kasi hindi naman talaga nakilala. But nang pinakita namin yung footage ni Catherine, nag-fit yung damit, yung suot niya nung araw na yon. At nitong November 8, isang abandonadong pulang sasakyan ang natagpuan sa barangay Dumuklay sa Batangas City na tugma raw sa sasakyang nakita ng 2 testigo. Nagmamatch talaga yon kasi they were able to identify. Assessment namin, very deliberate yung pag-abandon doon sa lugar na yun. Sa tulong ng ating Highway Patrol Group, ay pinupull out na yung history ng sasakyan na yon through LTO verification. Yung owner nun ay hindi pa natin masasabi kung siya ba involved sa krimen na ito. Ang sasakyan isinailalim sa forensic test ng Batangas Provincial Police Office. Dito, may nakita silang 17 hibla ng buhok at 12 swab ng dugo o blood samples para makumpirma ang kanilang hinala na si Catherine nga ang babaeng isinakay sa sasakyan. Ang kanyang inang si Rose sumailalim sa DNA test. Yung buong picture ng krimen na maaaring murder in absence doon sa physical body. Sana huwag umabot sa ganon, no? Mag-match kaya ang DNA specimen ni Rose mula sa hair at blood samples na nakolekta sa sasakyan kung saan pinaniniwala ang isinakay si Catherine? Samantala, ang opisyal ng pulis na di umano nakarelasyon ni Catherine natukoy na ng mga otoridad. Totoo nga kayang may kaugnayan ang tinukoy ng PNP na person of interest kay Catherine? He was made to explain tungkol sa pangyayaring ito. Totoo nga kayang may relasyon sila ni Catherine? Huwag niyo madamay! Umalis kayo! At ano ang kaugnayan niya sa iba pang itinuturing na persons of interest? Kasi sa ating research, no, parati niyang kasama ito. Patuloy nating tuntunin ang mga bakas sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine sa aming pagbabalik. High school teacher at beauty queen mula sa Batangas na si Catherine Camilon, mahigit 1 buwan nang nawawala. Ang
Ang suspetsa ang nasa likod ng pagkawala ni Catherine, ang di umano karelasyon niyang opisyal ng PNP, si Police Major Alan De Castro ng PNP Batangas na nasa kustodiya rin ngayon ng PNP Regional Office. Tumanggi siyang magpa-interview. Ayon sa testimonya niya sa mga otoridad, si De Castro umaming kilala niya ang nawawalang dalaga, bagamat itinanggi niyang meron silang relasyon. Ang nabanggit po niya ay ito ay nakilala niya nang minsan naging guest speaker itong si Catherine Camelon sa isang flag raising ceremony sa Batangas Provincial Police Office. He was made to explain tungkol sa pangyayaring ito. Base sa nakuha namin explanation niya, purely general denial. Pero napag-alaman ng PNP na si De Castro may kaugnayan sa isa sa mga itinuturing ngayong persons of interest sa pagkawala ni Catherine na si Jeffrey Magpantay, na kinilala ring driver ni De Castro. Base sa ating research, itong si Jeffrey Magpantay ay ni-utilize ni Major De Castro as personal driver. So, parati niyang kasama ito. Ano kaya ang nakikita ng mga investigador ngayon na motibo sa kasong ito? Yung intensyon ng biktima natin si Catherine na gusto nang humiwalay. Pangalawa, allegedly sinabi ni Catherine sa asawa ni police officer ni Major De Castro na meron itong babae. So those two might trigger bakit nangyari itong pagkawala ni Catherine. Samantala, may text message tungkol sa di umano pang-aabuso o pananakit ni De Castro kay Catherine. Yung friend ni Catherine minsan ay nabanggit na nasaktan si Catherine at umuwi may pasa. Nagalit itong si police officer nang sinabi ni Catherine sa asawa ni police officer na may babae ito. Doon sa exchange ni Catherine at saka ni yung friend niya, na ma-recall natin ay parang gusto nang humiwalay ni Catherine dito sa police officer. Ang nabanggit doon ay, oo nga, tatagpuin ko nga siya bukas, i-visit nga ako. That was October 11. Nito lang Huwebes, si De Castro umamin ng meron silang relasyon ni Catherine. Namin niya na ang suspect natin na si Major De Castro at saka si Miss Camelon had a relationship. But with regards to the disappearance, Major De Castro chooses to invoke his right to remain silent. We are hoping na meron pa kaming makukuhang ebidensya para mas lalong tumibay yung kaso namin against dito sa mga suspect. Kasama sina Magpantay at ang dalawa pang ibang persons of interest, sinampahan na sila ng kasong kidnapping and serious illegal detention. Titinan po ng piskalya within 10 days kung ano pa ang kakulangang ebidensyang dapat naming punuin sa initial na kasong pinail naming kidnapping and serious illegal detention. Kung mapatunayang merong prima facie evidence na meron talagang krimeng nangyari, magkakandak po ng preliminary investigation ang ating Batangas Prosecutor's Office. Kinukondem namin ang lahat ng gumagawang karahasan, diskriminasyon sa mga kababaihan. At hindi titigil na kami ay magpalawak, magpalakas, na hindi kami papayag na ganito ang tatrato nila sa mga kababaihan. Samantala, para malaman kung tutugma ang hair at blood samples na nakolekta sa sasakyan kung saan pinaniniwala ang isinakay si Catherine, ang kanyang ina na si Rose, kinuhanan din ng DNA sample. Ang resulta raw nito, lalabas sa mga darating na araw. Pag isinumiti namin yung resulta ng examination ng DNA, depende po yan sa piskalya kung tatanggapin nila kung ito na ba ay sufficient proof na meron talagang murder na nangyari. So yung corpus delicti, hindi naman siya literal na kailangan mong ipresenta yung katawan ng biktima. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan natin patunayan yung dalawang elemento. So mayroong nangyaring krimen at kung sino yung gumawa ng krimen na yon. Masakit man ay kailangan tanggapin. Gaano man kasakit. Gusto namin makita si Catherine. Gusto namin buhay. Para malaman namin kung anong nangyari. If doon tayo sa worst case scenario, we want the physical evidence. Isang iglap lang, biglang mawawala. Parang hindi po ako sanay ng sitwasyon na gano'n. Sanay ako na nandyan lang yung kapatid ko. Umaasa ang pamilya ni Catherine na sa lalong madaling panahon, lalabas ang katotohanan at muli nila siyang makita. Gustong-gusto ko na siyang makita. Gustong-gusto ko na siyang mayakap.
Gustong-gusto kong iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko bilang May isang barangay sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte na talaga namang tawag pansin dahil ang jowa ng mga babae roon puro raw AFAM o foreigner. Ngayong most beautiful day in the universe, kasama sa mga magwawagayway raw ng bandila ng mga Pilipina, ang ilang mga babae sa barangay Kawa-Kawa, Dapitan City, Zamboanga del Norte, Philippines. Ang ilan sa mga dalaga kasi rito, kung hindi nagkakajowa, nakakapangasawa ng mga foreigner o AFAM. Dito sa barangay namin, gusto nila malahian ng magaganda at pogi. Apat nagkapag-asawa ng foreigner o AFAM. Yung mga jowa, 10 sa hanggang mahigit pa. Isa sa kanila, ang single mother of 2 na si April. Mga Pinoy naman daw ang mga dati niyang nakarelasyon pero nawasak ang kanyang puso. Hindi na-work yung relationship namin kasi hindi nagkakaintindihan. Tapos nagloloko. Hanggang napansin ni April na marami sa kanilang barangay sa mga AFAM nakahanap ng true love. Parang naiinggit din ako. Sana may AFAM din ako. Kaya si April, binuksang muli ang kanyang puso at inbox. At sa kanyang mga nakachat, I have a question. What? Do you have a name or can I just call you mine? pinakatinamaan daw siya sa Amerikanong itago natin sa pangalang Joe. Lagi rin daw siyang pinapadalhan ni Joe ng allowance. 3,000 every month. Never akong nanghingi sa kanya. Siya yung kusang bumigay sa akin ng pera. Kain at saka pang bayad ng mga kuryente at tubig. Nasa alapaap daw si April. Nang walang kung ano-ano, si Joe, bigla siyang ginost. Hindi ko na siya ma-search. Blinak niya ako. Si April, pinilit mag-move on. Hanggang nakilala niya ang isa uling Amerikano. 6 months na kaming nag-uusap, pero hindi pa kami official. Hindi lang naman pera ang habol ko sa AFAM. Ang gusto ko yung nagmamahal sa akin ng tunay at sa mga anak ko tanggap niya. Barangay naman ni April na si Vilma. Malaki ang pasasalamat sa mga AFAM dahil kasi sa Australianong nobyo ng pamangkin niyang si Cherry, hindi lang nila napaayos ang nooy sira-sira nilang kubo. Napa-expand pa. Yung namatay na ang mama niya, hindi na siya nakatapos sa college. Mahirap kami kasi yung hanap buhay ng asawa ko ay tricycle driver lang. Noon pa man, target na raw ng pamangkin ni Vilma na si Cherry na makapangasawa ng foreigner. Sabi niya, Auntie, mag-chat-chat ako para magka-asawa ako ng foreigner para maahon kita sa hirap. Hanggang nakilala nga ni Cherry si Levon. Kasal na sila. Si Cherry sa Australia na rin ngayon nakatira. Buwan-buwan, binigyan na kami ng sustento, budget. Nagpapasalamat din kami, buong pamilya na nakapag-asawa si Cherry ng foreigner. Kasi kung wala siya, wala kami. Hirap talaga. Pero kung pahabaan lang naman ang hair sa barangay Kawa-Kawa ang laban, kanya na ang corona. Ang nabighani lang daw kasi sa kanyang AFAM, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi siyam. Ikaw na girl. Abay proud pa nga niyang i-flinex at ni-rate ang mga nakarelasyon niyang foreigner. Pero bago niyo siya husgahan, nais lang klaruhin ni Sheena. Seryoso daw siya sa mga nakakausap niyang AFAM. Katunayan, 7 raw sa 9 niyang nakachat, naging official jowa niya. Yung ideal man ko po ay yung matatangos ang ilong, yung matangkad, tapos iba yung kulay ng hair at mata nila. Si Sheena, nag-download ng dating app. Mga 5 ang dating apps na nasa phone ko. May mga dating apps rin po na nagbabayad ako like $399 per month, may mga 500. I'm tired. I know, because you've been running through my mind. Ang una niyang nakachat, isang Iraqi. 7 out of 10, okay naman din po siya.
Hanggang si Sheena na turn off daw dito. Nag-ask po siya ng nude. No, I cannot. Parang nagalit siya, binlock niya ako. Ang ikalawa naman daw na nagpatibok ng kanyang puso, Pakistani. 8 out of 10. Mabait, sweet din po siya, ma-effort. Pero meron din daw siyang nakitang red flag. May pagka-strict, tsaka controlling din. Iniwan ko na lang din po, parang nasasakal ako sa kanya. Si Sheena na in love daw ulit, pero ang kanyang relasyon hindi raw tumagal ng 1 taon. 7 out of 10. Siya po ay nasa Australia ngayon. May mga habits siya na ayoko, napaka-attitude. Pero kung meron daw siyang pinakaminahal sa lahat ng kanyang mga nakarelasyon, ang naging boyfriend niya sa loob ng 2 taon, ang Amerikanong si Johnny. Hindi niya tunay na pangalan. Siya po yung pinakamatagal na naging ex ko. Kahit sinaktan niya ako ng bonggang-bongga to the highest level, 10 pa rin po kasi minahal ko siya ng sobra. Nagbago po siya eh. Nagagalit na po siya kapag tumatawag ako. I just let him go. I'll rate him 100 out of 10. Sweet, at saka siya din po yung mga nagbibigay sa akin noon ng gifts like shirts, mga bracelets. Ito, hindi po naging kami. 7 out of 10. Siya po yung nagbigay sa akin ng 10K for sushi. Pero sa lahat po ng natanggap ko, ito po yung pinakamahal o espesyal. Yung phone ko po ngayon, fully paid. Aminado rin si Sheena na ang ilan sa mga ito nagpapadala sa kanya ng pera. Depende po, minsan 3K per week, minsan 5K. Kakagaan po siya ng buhay kasi may maitutulong sa'yo. Si Our Lady of Foreign Affairs? Ano kayang nakita nila sa'yo? Kala ko maganda. Pero dahil din daw dito, si Sheena hindi nakaligtas sa bashing. Ako daw po yung pag-asa ng bayan. In a negative way. Bayaran daw po ako, gold digger ako. Nasaktan ako kasi parang, uy, ba't ganun? Ginajudge agad. Pero sa siyam na naka-LDR o long-distance relationship ni Sheena, may isa kayang mapangahas na puntahan siya rito sa Pilipinas? Palagi niya din po akong chinachat. Kaya ayun, binigyan ko siya ng chance. I do definitely love Sheena with all my heart. I will take the 36-hour plus flight to see her. Ang tagpong hahango sa hirap ng kalooban ng pusong sawi ni Sheena. I have a surprise for you, babe. What? It should... Susunod na! Si Sheena, ang afam daw na napaibig niya, hindi lang isa, hindi lang din 2, kundi 9. Wala kaming paki kung mayaman o mahirap. Basta sa amin lang, mapabuti lang kalagayan niya. Kung anong gusto niya, gusto na rin namin. Kasi kung hindi namin mabibigay sa kanya ng future, siya lang naghanap ng paraan. Kasi kami walang-wala talaga. Gayunman, dahil sa mga natatanggap na regalo at sustento sa mga nakarelasyong afam, si Sheena binatikos. Bakit ang hilig ng mga foreigner sa mga pangit? Mabenta si Ateng. Gold digger be like, I hate this. Bayaran daw po ako, gold digger ako. Deep inside, masakit talaga. I just want to make clear po na never ako nanghingi ng kahit anong amount or gift sa mga afam. Gusto ko po magkaroon ng afam kasi gusto ko po na magaganda at pogi yung magiging mga anak ko. Ayaw na raw sana ni Sheena na umibig pa ng afam. Hanggang nakilala niya ang US Marine na si Stephen na isang African-American. Palagi niya din po akong chinachat. Kaya ayun, binigyan ko siya ng chance. I loved her smile and I love her personality. I definitely found her attractive. Siya po yung pinaka-supportive sa lahat. Siya po yung pinaka-maintindihin. Hindi niya po ginajudge yung mga past ko. 3 buwan na raw sila ngayong in a relationship. Consistent po siyang nagbibigay every quinzena na 12K to 15K. Bigla-bigla din po siyang nagpapadala. Bumili ka ng pagkain, bilan mo ng kahit ano yung pamilya mo. I don't believe that Sheena is a gold digger or using me for anything like that. I think she's very true. At para patunayan din na seryoso si Stephen kay Sheena, plano na raw niya itong puntahan ng Pilipinas sa susunod na taon. I have a surprise for you, babe. What surprise? What? It should... What's this? Oh my God! Wow! Oh my God! It's pink!
I love you. Oh my God, it's pink. too, babe. I do definitely love Sheena with all my heart. I will take the 36-hour plus flight to see her. Babe, I can't wait to see you at the airport for the first time, and that we do get that initial meeting that it's going to be worth the wait. Ang barangay Kakwa ay isa sa pinakamahirap na barangay. Kaya siguro may mga kababayan natin na yun lang ang paraan nila para makaahon sa hirap. Pero lahat nirespeto ko. Pag a foreigner, galing ka sa isang bansa na mayaman, magandang opportunity, syempre isipin mo din, pag naging asawa ko to, yung mga economic opportunities niya bilang citizen ng bansang yon, ay posibleng matamo ko rin bilang Pilipino. Magpakasal ka dahil mahal mo yung tao, hindi dahil sa kanyang economic condition. Maging vigilant kasi rampant pa rin naman yung mga cases ng domestic violence, iba't ibang mga form of violence. Kasi recently, mataas din yung kaso ng online exploitation. At if ever na may mga maranasang discrimination or violence, huwag talagang matakot na mag-speak out, i-hold accountable yung mga perpetrators. Karelasyon man nila o hindi, definitely hindi kailangan ng kababaihan ng kahit na sino man na mag-angat sa kanyang estado. Ang kailangan ng kababaihan ay proteksyon, kailangan ay serbisyo, kailangan ay oportunidad na makapag-ambag siya sa ekonomiya ng bansa. Naniniwala ako na may nakalaan talaga para sa'yo. No matter kung anong nationality, kung Pinoy ba yan, Afam ba yan. Ibahin nyo ang isang kapitan ng barangay sa Camarines Sur ang ipinamumudmod ektaryang lupa. Mahigit isang buwan pa bago magpasko, pero ang mga taga-barangay Kamagong sa Tinambak, Camarines Sur makatatanggap na raw ng maagang aginaldo. Ang isang ektaryang lupaing ito hahatiin para ipamigay sa 105 mapapalad na pamilya. Libre! Ang kanilang Santa Claus, ang kapitan mismo ng kanilang barangay, si Cap Ruben. Description noong lupa, parang rectangle, yung gitna, yun ang kalsada. Almost mga 8 meters yung lapad. Sinipirit ko sana yung tirika ng evacuation center, daycare, outpost ng tanod, or sa senior citizen, kung ang serbisyo bilang punong barangay nagagawa ko o na-implement ko sa mga tao, parang lumalakas ang loob. 11 anyos lang daw nung naulila sa ama si Ruben. Dahil dito, maaga siyang nagbanat ng buto. Tulad ng pagkatay ng manok, binabayad yan sa akin ng 50 centavos bawat ulo. Nung nagkapamilya, wala silang sariling bahay. Kaya nagrenta siya ng lupa at pinatayuan ito ng kubo. Pero sina Ruben, kalaunan, pinalayas. Masama yung loob ko na naranasan ko na pinapaalas kami doon. Napakasakit talaga ang walang natitirahan. Mula noon, nagpursige siya hanggang nakapagsimula ng negosyong junk shop at koprahan. Nung lumago ang negosyo, nag-ipon para makabili ng maliit na lupa at kinalaunan, nagpundar ng bahay para sa 6 niyang mga anak. At ang dating napalaya sa lupa, ngayon, 5 ektaryang lupa na ang nakapangalan sa kanya. Ito sir ang mga dokumento ng lupa na pinamimigay ko. Kumpleto ito, may deed of sale, tax declaration, ready for title na lang to. Kaya ang 1 ektaryang lupang nabili niya nito lang 2021 sa halagang 1.5 million pesos, ipamimigay niya para paghahati-hatian sa 105 pamilya. Kada pamilya makatatanggap ng 100 square meters. Naranasan ko kasi yung dalawa na napaalis ako sa lupa. Ang inspirasyon ko, tao rin. Si Noni, umaasang makatatanggap ng paayuda. Pinaalis nga po kami doon sa dati namin pinagtitira kasi hindi naman po yung pag-aari ng pamilya po ng napangasawa ko. Si Noni kasi at ang 5 niyang mga anak nakikituloy lang sa sala ng kanyang kapatid. Tabi-tabi lang po, tapos sila ate po dyan sa taas.
Minsan po, nagrereklamo sila. Kasi sabi ko naman sa kanila, huwag na kayo magreklamo. Kasi nakikisilong nga lang tayo dito. Ano lang po ito, kahoy. Pag umuulan po, naupo na lang po kami kasi tumutulog nga po ang bubong noon. Nangangalakal sila ng basura, kaya malaking bagay kung mapalad siyang makatatanggap ng libreng lupa mula kay Kap Ruben. Kung sakali po na mabigyan kami ng kapitan ng lote, masaya po kami para po sa pamilya ko dahil po malaking tulong na po yan sa amin. Ang barong-barong naman ng pamilya ni Teresita, ni walang dingding at ang kanilang higaan na palibutan lang ng pinagtagpi-tagping trapal. Mahirap talaga pag mayroon yung bagyo, yung bubong namin trapal lang. Lumilipad pa yung ma'am dahil walang tali. Pero wala raw silang magawa para mapaayos ito. Lalo't 100 to 300 pesos lang ang kinikita nilang mag-asawa sa pamamasura na pinagkakasya pa raw nila sa 4 nilang mga anak. Sa araw-araw, kulang pa sa pagkain. Tinitiis mo yung barong-barong namin dahil hindi mo pa kayang ipagawa. Kung ako matataan ng libreng lote, papatagdukan ko ng harong na kumpleto na kami sa sarong-harong na pamilya na konkreto. Ang teacher namang si Mario, para lang makapasok sa eskwela, 2 oras ang binabiyahe araw-araw. Mga 5:30 po, umaalis na po ako sa amin. Maulan man o maaraw, yun po talaga ang ginagawa ko kasi tawag po yun ng tungkulin. Kung makatatanggap daw siya ng lupa mula kay Ruben, mas magiging malapit na raw siya sa eskwelahan. Kaya ang mas mahaba niyang oras, mas maigugugol niya sa pagtuturo. Magiging panatag po yung kalooban mo pag sarili mo yung tinitirhan mo. Susunod, sino kaya kina Noni, Teresita at Mario ang mabibigyan ng lupa ni Kapitan? Makikiusap po ako sa kanya na sana isa rin po ako sa bigyan niya. Sa hiling ko po, karapat-dapat kami matawan ng lote ni Kapitan dahil mayo kami sa diring lote. Sa tingin ko po, karapat-dapat po ako na mabigyan ni Kapitan ng lote. Ano nga rin ba ang kwalifikasyon para mabiyayaan ng libreng lupa? Ngayon, hawak ko na ang dokumento ng lupa. May libreng mapagkakalooban ng mga lupa ang mabibigyan. Barangay Captain sa Tinambak, Camarines Sur, ipamamahagi ang pag-aari niyang 1 ektaryang lupa sa 105 pamilya. Ang kriteria ko, yung talagang alam ko, wala silang talagang lupa. Nakikitira lang sa may lupa. Kaya nitong Biyernes, tinipon ni Kap Ruben ang kanyang mga kabarangay. Katulad ko rin kayo na walang matitirahan. Kaya ako magbibigay ng lote o lupa. Bigyan ng lupa yan! Sina Teresita, Noni at Mario, pigil hiningang nakaabang kung tatawagin ang kanilang pangalan. Hawak ko na ang listahan. Una kong tatawagin, si Fresco Baldon. Hanggang isa-isa ng tinawag ni Ruben ang makatatanggap ng libreng lupa. Mayroon pang iba, hindi lang yan ang mabibigyan. Teresita Bartolome. Mario Alano. Yes! Yes! Noni Bartolome. Ang mga pinalad magbubunutan kung saang bahagi ng lupa ang mapupunta sa kanila. Ang barangay na rin daw ang sasagot sa pagpapatitulo ng mga ito. Sa unang pagkakataon, mabibisita nila ang kanilang magiging mga lote. Ang kantuhan, to. Salamat Kap sa tinamo sa muyang kung bako po sa imo, dima po kami sa diring lote. Tamanon nyo talagang sa MDO yan. Salamat po, Kap, sa libreng lupa na ibinigay nyo sa amin. Ngayon po, kitang-kita ko na may lupa na po talaga akong sariling lupa masasabi ko. Pero hindi lang pala si Kap Ruben ang may sorpresa. Kap! Ay, grabe. Ay, umahon man ako. Salamat po, Kap. Isa ka pong blessing sa amin. Salamat. Surprise me yan sa imo, Kap. Salamat po, Kap. Ay,
Dito, pasasalamat ka. Ay, hiningaan ako. Oh. Dumaanan nito sa Ramatan eh. Sobra sir ang kaugmahan ko sa kuyang mga kababaryo. Buot sa bihong, talagang nag-epekto si sa kuyang ano sa inda. Sa kadikit na bagay, ipigpahiling ninda si balos-tulos sa sakuya. Sana ang iba pang mga namumuno na may mga malawak ding lupain na nakatiwangwang lang din naman Teresita Bartolome! ma-inspire sa ginawa ni Kapitan Ruben. Bekenamen! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.